Hello mga ka-OAR. Ngayon po sa ating video tutorial ay ituturo ko po kung paano gumawa ng bootable na flash drive. Gawin itong installer. Halimbawa, ang OS na pipiliin ba ay Windows 10, 11, or 2019 server. Yun ang ating gagawin. So, handa na ba? Kung handa na, tara, samahan po ninyo ako. Okay, so ito nga, ituturo ko nga sa inyo ngayon kung paano mag-create ng bootable na flash drive using Rufus, Gawin nating bootable at lagyan natin ng OS, Windows 10 at saka Windows 2019 server. So, una, of course, download muna tayo, Punta tayo kay Google, download natin yung Rufus. Okay? So, sa Rufus, ito yung pipiliin natin Rufus.ie. Kasi maraming mga Rufus dyan. Iba yung ang tawag nito extension. So, Rufus.ie. Pinakauna yan. Lalabas yan yun. And then dito, kapag nandito na kayo sa interface ni Rufus, piliin lang natin itong yung pinaka-latest. Wala namang problema. Standard type ba or portable type, Pareho lang rin naman, 1.8 MB. So, click natin. Rufus 4.11.exe. Okay? So, napakabilis. Kita nyo naman, mabilis lang, seconds lang. So, pagkatapos noon, punta lang tayo doon sa folder na desktop and then, i-click lang natin. So, once we click, yes nyo lang yan. Okay? So, pagkatapos, ayun, lalabas na siya kaagad. Okay? So, ito na nga, nakita na natin yung ng Rufus. Malinaw ba? Okay, di ba? Okay, so ito na nga yung Rufus, kuha lang tayo ng flash drive, any flash drive, at siguraduhin yung walang laman. O kung may laman man, at least, na alam mong kapag kayo mag-format, mabubura yun lahat ng mga files. So, backup nyo lang. Ito kasi bago. Okay? So, pasok na natin. Pansin natin yung device dito, walang laman, Ilagay ko lang, yung flash drive. Oops. Ayun na. So, nakalagay dito, no label. No label nakalagay. Kasi bago itong flash drive ko. Okay. So, unang gagawin, click natin ito, select. And then, i-click lang natin kung saan naka-save yung inyong ISO image na Windows 10 ba or Windows Server 2019. So, sa akin dito, Windows Server 2019, meron na ako. ISO file nga pala, ang gagamitin natin. Click natin, open. Ayun na. So, dito, may nakalagay GPT or MBR. Anong pinagkaiba ng GPT at MBR? Si GPT naman, ito yung ang target system niya is UEFI. So, mamaya, kapag tayo ay mag-install na ng OS, makikita natin doon kung ano yung type ng ating computer system. Halimbawa, kung ito yung gagawin mo, MBR. So, pagka install mo ng OS, dire-diretso na yun. Depende sa system unit. Pero yung system unit na gagamitin ko kasi, yung blue, galing sa DepEd. Pag GPT, ang nakalagay dito target system yung EFI, meron pa tayong isi-set. I-disable natin yung security boot. So, yun yung pinagkaiba nito. And then, yung GPT, reliable. Kasi itong MBR ay luma ito. So, yun. Kung lumang PC ang gagamitin mo, MBR. Kapag bago naman, GPT. Okay, so yan lang po ang tandaan natin. And then dito sa volume label, ano yung gusto mong ilagay na pangalan sa yung flash drive? Halimbawa sa akin, Windows Server 2019, server. So yun yung ilagay ko dito, 2019 server. Okay? So, yun. And then NTFS, walang problema dyan. So, tuloy na natin. So, nakalagay dito, ready na ang flash drive natin. And then, click na natin kung okay na lahat. So, ngayon, i-click ko na yung start. So, pansinin natin Tapos, yan na. Okay nyo lang yan, walang problema. Okay lang. Warning, all data on device no level will be destroyed. Yes, walang problema. Okay. So, yun na po. Nagsisimula na po ang ating pag-create ng bootable. So, napakabilis lang. Depende po sa system natin. Kung yung system ninyo ay medyo maraming files, mabigat na,
Kaya mabagal siya. Pero sa atin naman ngayon ay mabilis. Kung nakikita nyo naman, wala namang kasi ganong naka dito sa computer na ito. Mostly mga files lang ito, kaya kahit pa paano ay mabilis. So siguro para hindi na ito haba, ipo-pause ko na lang, tas balikan na lang natin pagka malapit na siya mag-finish. Okay? Sige. Okay, so 99.1% na, so malapit na po, So pagkatapos nito, titingnan natin kung ano niya ang laman o kung paano natin malaman na bootable na ang isang flash drive, okay? So 99.6%. Okay. Kunting na lang. Hintay. 7. Okay. 0.8. Medyo takes time talaga pag tayo. Pag gumawa tayo ng bootable na flash drive. Okay, so 100%. So that's it. Yon. Completed. Yun. So kapag ganito na, green na, ay okay na yung ating flash drive. So close natin. Okay? So magbukas tayo ng folder, tingnan natin this PC. Ayan, ito na. So nakikita natin Windows Windows 2019, server. Windows Server 2019. So kung bubuksan natin, ito na yung mga file niya. Boot, EFI, source, support. 4 folders, tapos mayroon siyang mga files mo dito. So, successful na po ang pag-create natin ng bootable. By the way, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and follow niyo rin po ang aking page, Lloyd Benitez de Guzman. Thank you for watching.